Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Enforcer na nasagasaan at napasampa sa hood ng sasakyan sa Cavite, bibigyan ng abogado ng DOTR. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na tutulungan ng ahensya si Traffic Enforcer Michael Trahico sa ihahaing kaso laban sa abogadang na nagasa sa kanya. Kaugnay ito sa nag-viral na video ng enforcer na sinagasaan at napasampat na pasabit pa sa hood ng sasakyan ng sinitang driver na nagpatuloy pa rin sa pagmamaneho pa uwi. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Dizon na bibigyan ng DOTR ng abogado si Trahico upang tumulong sa kaso laban sa abogadang pinatatanggalan na rin ng lisensya sa pagmamaneho. Kausap ko po si Enforcer Michael kahapon, kasama ko siya sa DOTR. At inassure po natin siya na susuportahan po natin yung kasong final niya. So tutulungan natin siya, bibigyan natin siya ng abogado para po talagang matuto naman tong nakakahiya, abogada pa naman po siya. Ganitong nagbabiolate. Tapos tinatakot pa yung enforcer natin, kawawa naman, ginagawa rin yung trabaho niya. Ayon kay Dizon, nito lamang nakaraang 6 na buwan umabot na sa mahigit 2,000 ang mga pinadalhan ng show cause order at suspension at higit sa 400 na ang binawian ng lisensya. Kaya naman planong ipatupad ng DOTR ang panukalang shame campaign sa mga motoristang mayroong matindi o grabing traffic violation o pagpapahiya publicly para umano magtanda na ang mga ito. Para sa mga grabing mga violation, kamukha halimbawa yung pinag-uusapan niyo kanina. Yung lawyer. Abogada. Abogada. Na sinagasaan yung enforcer natin. 10-15 minutes diyang kinagasaan hood niya, yung enforcer natin hanggat dumating doon sa bahay. Tapos nung nakadating sa bahay, siya pa yung nagalit dun sa enforcer. At siya pa yung naghamon na kasuhan daw siya. At kakasuhan din daw niya yung enforcer. Yung mga ganitong pang-aabuso, talagang hindi natin pwedeng pagampasin to, lakay. Saka kasama na rin yung nag-counterflow sa Skyway na inamin niya, nalasing siya. Siguro yung mga ganitong grabing mga violation, dapat talaga ipahiya na natin ito publicly para matuto na yung mga kababayan natin. Hinimok ng kalihim ang publiko at mga motorista na ipagpatuloy ang pag-post sa social media ng makikita nilang traffic violation upang makita ng DOTR at agarang maaksyonan para mapanatili ang kaligtasan sa lansangan. Nagpapasalamat nga po kami sa lahat ng mga netizens natin, yung mga ating mga kababayan na nag-upload. I-tag lang po nila ang DOTR at ang LTO. Immediately po aaksyonan po natin yan. Kasi halimbawa po, itong mga nakukuha natin sa Facebook, sa TikTok, na kinatag po ang DOTR, immediately po, suspendido po kagad yan pag nakita natin na klarong-klaro yung violation. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Bunoan, nanindigan na hindi magre-resign bilang kalihim ng DPWH. Nanindigan si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng ahensya. Sa kanyang video message, iginiit ni Bunoan na hindi ang pag-alis o pag-iwas sa responsibilidad ang tamang paraan upang makahanap ng solusyon. Dagdag pa niya, handa siyang managot at tanggapin ang accountability, ngunit hindi niya kukonsintihin o papayagan ang anumang uri ng korupsyon sa loob ng ahensya. Sa parehong pahayag, inanunsyo rin ni Bunoan ang paglipat sa kani-kanilang mga pwesto ng Regional Director ng Region 4B, pati na ang mga Assistant District Engineers at Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. Kasabay nito, sinabi ng kalihim na kasalukuyan ding bine-verify ng DPWH ang aktwal na pagkakaroon ng mga flood control projects sa Bulacan, at iba pang probinsya sa Regions 3, 4B, 6, 7, at 8. Bago pa man ito, nakapagtatag na ang DPWH ng Anti-Corruption Task Force upang hikayatin ang publiko na magsumbong ng mga questionableng proyekto ng ahensya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.